Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So bago pa man sumapit ang free agency ay nag-opt-out na nga si LeBron sa kanyang kontrata at sinabi niya na handa siyang tumanggap ng 20 to 25 million pay cut upang magkaroon ng espasyo ang Lakers para sa mid-level exception kung saan nais silang makuha si Klay Thompson, Jonas Valanciunas o kaya naman James Harden. Well, kanina nga ay opisyal nang napunta sa Dallas Mavericks si Klay Thompson sa isang 3 years 50 million deal. Si Jonas Valanciunas ay pumirma na din ng 3 years 30 million contract sa Washington Wizards at si James Harden naman ay bumalik sa Clippers at pumirma ng 2 years 70 million contract extension. So suntok sa buwan nga talaga ang makuha nila ang former MVP noon pa man. So ginawa na nga ni LeBron ang gusto mong gawin ng bawat star player na gustong magkampiyon at yan nga ay mag-take ng pay cut. Ganun pa man ay hindi nga nag-deliver ang front office ng Lakers at bokya sila sa tatlong player na binanggit ni LeBron. Inoffer umano ng Lakers si D'Lo sa isang sign and trade deal sa Warriors para kay Klay, ngunit wala ngang interes ang Warriors dito. Sa ngayon ay dinagdagan nga ni LeBron ang mga pangalan at sinali na niya sa listahan si DeMar DeRozan. Subalit hindi pa ito tiyak given na major pay cut nga ang kailangan gawin ni DeRozan kung nais niyang malipat sa Lakers o sa kanyang hometown na LA. Posible ngunit hindi ito magiging madali. Ganun pa man dahil nga sa pag-opt-in ni D'Lo sa kanyang contract, ang Lakers ay may pagkakataon na gumawa ng mga trades para kay Brook Lopez o kaya naman Jeremy Grant. Pwede din nga kay DeMar DeRozan kung sakali. Subalit kailangan nila dyan na i-package ang tulad ni Rui Hachimura o Gabe Vincent o Jared Vanderbilt o kaya naman silang lahat involving 2029 or 2031 first round draft picks. Definitely not a good look para sa Lakers front office sa ngayon. Ganun pa man, mahirap nga na makilaban sa Texas at Florida team sa free agency dahil sa mababang tax ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Chris Paul. Napag-usapan nga natin na lilipat na siya sa San Antonio Spurs sa isang 1-year 11 million contract matapos bitawan lamang siya ng Golden State Warriors. Kung sinasabi nga ng iba na okay lang naman na bitawan ng Warriors si Chris Paul, ay parang sinabi nyo na din nga na okay lang na i-trade si Jordan Poole noon ng walang kapalit. Dahil basically ay ito nga ang nangyari ngayon. Subalit mabalik tayo kay Chris Paul. Ang move na ito ay napakaganda para sa San Antonio Spurs. Magiging championship contender ba sila? Most likely ay hindi. Ganun pa man ay malaking bagay nga ito para sa development ni Wemby at ng Spurs young players. Easily pwedeng madagdagan nga ng 10 points per game si Wemby dahil lamang sa mga pasa ni Chris Paul. Nakita natin from being the worst team sa West ay nadala niya ang OKC sa playoffs at pinahirapan nila ang Houston Rockets sa first round ng NBA bubble. Umabot pa nga ito sa Game 7 na nagtapos sa score na 104 to 102. Ayon mismo kay SGA ay malaking dahilan sa kanyang pag-improve si Chris Paul. Nakita din natin na matapos sa malipat niya sa Phoenix Suns ay agad silang nakaabot sa NBA Finals at umangat ang performance ni Devin Booker. Hindi nga nakapagtataka na kung hindi lang siya nagtamo ng mga injuries sa playoffs, most likely ay nagkampiyon na din siya. Magandang move din ito kay Chris Paul dahil may tsansa nga siya na patunayan sa lahat na elite point guard pa din siya at hindi minimum contract level na player. At kung si Wemby nga ay aangat ang puntos, hindi na ako magugulat kung mag-average ulit si Chris Paul ng 10 assists per game. Ano ba ang masasabi nyo sa galaw na ito?